Noong una ay nakapisan lang kami sa nanay at mga kapatid ko pero simula nang magdesisyon sila na lumipat ng bahay ay doon na sila nangupahan at ibinigay na sa amin ng bahay. Akala ko ay magiging madali pero hindi pala ganun ang mangyayari dahil nandyan na ang mga hirap na mararanasan mo. Pero masaya pa rin naman kahit papano dahil nagkakaroon kami ng quality time pero dumarating ang panahon na gipit kami at nararanasan namin magutom. At dahil malayo ang trabaho ng aking asawa, kailangan niya sanang magbaon ng aabot o hihigit pa sana sa halagang 200 piso. Pero dahil gipit kami ang nagiging pera lang namin ay 150 piso. Kaya ako tumaawain, ibinibigay ko sa aking asawa ang 150 naman ang natitira para sa amin ng aming anak. Madalas na wala ring gatas ang anak ko at nararanasan din ng asawa ko na pumasok sa trabaho ng walang baon nang dahil na rin sa kagipitan. Hanggang sa nakilala ng asawa ko si Chokela, ang babaeng katrabaho niya na siya daw ang sasagot ng pagkain at pamasahe ng aking asawa. Hindi ko alam ang ginagawa nila basta nagsasabi lang sa akin ng asawa ko na may babae daw na nagbibigay sa kanya ng pera. Ako naman ay tuwan-tuwa dahil hindi ko na inaalala kung may kakainin ba siya hanggang sa nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Ginombag ako ng aking asawa na may kasamang masasakit na salita habang may pinapasabi si Chokela. Nakukunin daw nila ang aking anak at sila na ang magpapakain pero hindi ako naniwala. Dahil buong akala ko ay hindi naman nila gagawin yun pero dumating ang mga araw na halos hindi na umuwi sa tamang oras ang aking asawa. Nagdadahilan na lang siya palagi na kainuman niya ang kanyang mga katropa na kasama niya sa trabaho. Hanggang sa masira ang cellphone ko at nakalimutan ko ang password at dahil ito lang ang ginagamit namin dalawa ay pareho kaming walang magamit. Yung SIM card na naka-insert sa cellphone ko ay kinuha niya, wala akong kaalam-alam na may bago na pala siyang account. Doon pala sila nag-uusap ni Chokela at gumagamit siya ng ibang cellphone o humihiram para lang makausap niya ang babae na yon. Hanggang sa isang beses na nag-day off ang aking asawa, imbis na sa amin ng anak niya siya sumama ay sumama siya kay Chokela. Kasama nila ang 4 nilang katrabaho at puro sila lalaki at nag-iisang babae lang si Chokela. Hanggang sa inumaga na nang uwi ang aking asawa at naghintay ako ng magdamag sa kanya. Nalaman ko lahat ng ginawa nila dahil naiwanan niya nakabukas ang account at wala akong ibang nabasa kundi ang landian nilang dalawa. Kinumpronta ko ang aking asawa tungkol dito at umami naman siya pero ibang babae ang pinakilala niya sa akin dahil pinagtakpan niya si Chokela. Kinausap ko ang babaeng pinakilala niya sa akin pero nagmukha lang akong tanga dahil ibang babae pala yon at hindi yun si Chokela. Pero walang lihim na hindi nabubunyag, nalaman ko na ang lahat ngunit hindi ko pa rin nakikilala si Chokela. Kaya nagsorry na lang nagsorry ng paulit-ulit sa akin ang aking asawa at sa ngayon ay bumabawi na siya. Ginagawa niya na ang lahat ngayon, yung mga bagay na hindi niya ginagawa noon, binibigyan niya na kami ng oras at panahon. Pero hanggang ngayon sa tuwing binabanggit ko at gusto kong malaman kung sino talaga ang babae na si Chokela ay ayaw niya pa rin talagang sabihin. Dahil ang katwiran sa akin ng asawa ko ay nilalayuan niya na si Chokela pero hanggang ngayon ay hindi mawala sa akin ang mga ginawa nilang dalawa. Gusto ko pa rin makilala at makausap si Chokela dahil nakapagsalita rin siya sa akin ng hindi magaganda. Nagkatroma na ako sa ginawa ng aking asawa at nagkaroon na rin ako ng trust issue sa lahat ng bagay. Kaya takot na po ako maging tanga dahil ako ang babae na tanga pagdating sa pag-ibig. Kaya maraming salamat po sa pakikinig.